Pinagtawanan nila ako sa gitna ng classroom nang makita nilang naglilinis ng CR ang tatay ko. Uy, anak ng janitor? Amoy mop ka siguro araw-araw. Habang sila'y tumatawa, nakayuko lang ang tatay ko sa labas ng pinto. Hawak ang walis, nanginginig ang kamay. Nilulunok ang lahat ng pang-iinsulto. Ang baon ko, tinapay at asin. Pangarap ko, mabuhay na hindi kinakahiya ang tatay ko. Sa murang edad pinangako ko sa sarili ko, balang araw, yuyuko rin kayo sa harap niya. Pero hindi nila alam, ang anak ng janitor na ito ang dudurog sa pangalan nila pagdating ng panahon. Hindi niya na gaanong maalala ang mukha ng nanay niya. Sa mga alaala niya, parang laging may puting liwanag. Malabo, tahimik at mabilis mawala. Ang alam lang niya, bata pa lang siya nang pumanaw ito. Walang mahabang paliwanag, walang detalyadong kwento. Isang araw, nariyan pa. Kinabukasan, wala na. At mula noon, ang mundo niya ay umiikot na lang sa iisang tao. Ang tatay niyang janitor. Simple lang ang buhay nila. Maliit ang inuupahang kwarto. Sapat lang para sa isang banig, isang electric fan na laging umiingay, at isang mesa na puno ng gasgas. Tuwing umaga, gigising siya sa tunog ng alarm ng tatay niya. 5:00 ng umaga, araw-araw. Minsan nakikita niya ito nagbubuhos ng tubig sa timba, naglalaban ng sariling uniforme, tapos isasampay sa likod ng pinto. Anak, gising na, malilate ka na. Mahina pero maingat na boses ang tatay niya. Ngumiti lang siya, kahit antok na antok pa. Bata pa siya noon. Wala pang masyadong iniintending problema. Ang alam lang niya, papasok siya sa eskwela. Bagong eskwela. Bagong klase. Bagong mga kaklase. Unang araw ng pasukan. Maayos ang pagkakabihis ng tatay niya. Malinis ang janitor. Kahit halatang luma na ang uniform, pinunasan pa nito ang sapatos niya gamit ang basang panyo bago sila umalis. Hawak niya ang kamay ng tatay habang naglalakad sila papunta sa paaralan. Sa isip niya, wala namang kakaiba. Tatay lang naman niya yon. Pagpasok nila sa gate ng school, napansin niya agad ang kaibahan. May mga batang hinahatid ng magulang na dekotse. May ilang mayaya. May ilang may bagong bag. Bagong sapatos, bagong uniforme. Napatingin siya sa sariling sapatos. Maayos pa naman, kahit hindi bago. Dito na lang ako, anak. Sabi ng tatay niya habang papasok na ito sa service area ng school. May lilinisin pa ako. Tumango lang siya. Hindi niya alam na ang simpleng eksenang yon ang magiging simula ng matinding sugat sa puso niya. Pumasok siya sa classroom. Umupo sa bakanting upuan sa gitna. Tahimik lang siyang nagmasid. Maya-maya may pumasok na teacher. Kasunod nito may dumaan sa hallway. May tunog ng walis, timba at mop. Napalingon ng buong klase. At doon niya nakita ang tatay niya. Nakayuko ito habang naglilinis ng CR sa tapat mismo ng classroom. Bukas ang pinto. Kita ang bawat galaw. Ang pagpisil sa mop, ang pagpiga sa basahan, ang pagpuna sa sahig. May pawis sa noon ito, pero tuloy lang. Biglang may tumawa. Uy, may naglilinis. Janitor pala yan? May sumigaw mula sa likuran. Uy, parang kamukha mo yung janitor ah. Nag-init ang tenga niya. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng classroom. Hoy, tatay mo ba yan? Tanong pa ng isang kaklase na may kasamang halakhak. Sunod-sunod ang tawanan. May nagturo, may pumalakpak pa. Anak ng janitor? Uy, amoy mop ka siguro araw-araw ano? Hindi siya makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan niya. Gusto niyang tumingin sa tatay niya, pero natatakot siya sa makikita niya. Sa labas ng pinto, naririnig ng tatay niya ang lahat. Naririnig niya ang tawa, ang panlalait, ang pagturo. Pero hindi ito tumingin sa loob. Nagkunwari itong walang narinig. Tahimik lang na nagpupunas ng sahig. Masinigpitan ng hawak sa mop.
Nanginginig ang kamay pero hindi huminto. At doon, unang pumasok sa puso ng bata ang hiya. Malalim, mabigat, at masakit. Hindi dahil janitor ang tatay niya, kundi dahil nakita niyang kinakain ng mundo ang dignidad nito at wala siyang magawa. Pagkatapos ng klase, lumabas siya ng nakayuko. Dumaan siya sa tatay niya na parang hindi niya kilala. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang pagtawanan ulit. "Anak," tawag ng tatay niya, pilit na nakangiti. "Kamusta ang unang araw mo?" Tumango lang siya. "Okay lang po." Ngumiti naman ang tatay, kahit may lungkot sa mata. Hinaplos ang ulo niya. "Mag-aral ka lang ng mabuti, ha?" Hindi niya alam kung bakit biglang kumirot ang dibdib niya. Sa murang edad, doon niya unang natutunan ng isang masakit na katotohanan. Hindi pantay ang mundo. At minsan ang pagmamahal ng magulang ay binabayaran ng anak sa pamamagitan ng hiya at sakit. Habang naglalakad sila pauwi, hawak ulit ng tatay niya ang mga kamay niya. Mahigpit, parang ayaw itong bitawan. Sa isip ng bata, may unti-unting nabubuong pangako. Hindi pa malinaw pero ramdam na ramdam niya. Isang araw, babaguhin niya ang kwentong ito. Isang araw, hindi natatawa ang mundo sa tatay niya. Pero sa ngayon, isa pa lang siyang anak ng janitor. Pagsapit ng lunch break, nag-iba ang ingay sa buong classroom. Kanina tahimik lang. Ngayon, para ng palengke. May nagbubukas ng lunchbox, may nagyayabang ng baon, may nagtatawanan. Naaamoy niya agad ang pritong manok. "Uy, chicken ulit!" Sigaw ng isang kaklase habang inilalabas ang baon. "Pizza naman sa akin," sabi ng isa pa. "Burger, may fries pa." Isa-isang naglatagan ng makukulay na lunchbox sa mesa. May soft drinks, may tsokolate, may prutas na mukhang imported. May nagpalakpakan pa sa sobrang tuwa. Tahimik lang siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang bag niya. Sa loob may maliit na plastic, 2 hiwa ng tinapay at isang maliit na supot ng asin. Saglit siyang napatingin doon. Alam niya na yon. Pero parang mas masakit pa rin makita sa gitna ng lahat. Sinubukan niyang kumilos ng normal. Kinuha ang tinapay, isinawsaw ng kaunti sa asin. Pero bago pa man siya makakagat, may boses na biglang sumigaw. "Uy! Tingnan niyo yung baon niya!" Tumigil ang ingay. Maraming ulo ang napalingon sa kanya. "Tinapay at asin? Grabe naman yan." May tumawa. Isang malakas, walang pakundangan. "Uy, diet yung anak ng janitor ah!" Sigaw pa ng isang lalaki sa likod. Sumunod ang halakhakan. "Para raw tipid. Para may pang-mop si tatay." Naramdaman niyang uminit ang mukha niya. Para bang nasusunog ang tenga niya sa hiya. Gusto niyang magsalita, pero walang lumalabas sa bibig niya. Nakayuko lang siya. Hawak ang tinapay na parang biglang naging napakabigat. May isang batang umupo sa tapat niya. Hawak ang fried chicken. "Gusto mo tikman?" Tanong nito, pero may ngisi. "Ay, bawal pala. Diet ka." Tawanan ulit. Bigla siyang tumayo. Hindi niya na kinaya. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya tumingin kahit na kanino. Diretso siyang lumabas ang classroom, bitbit ang baon niya. Naglakad siya papunta sa CR. Doon sa lugar na alam niyang walang kakain. Walang magtatawanan. Walang mang-aasar. Sa loob ng CR, amoy pandinis at bleach. Tahimik, walang ingay kundi ang patak ng gripo. Umupo siya sa isang sulok. Sa ibabaw na nakasarang toilet lid. Doon niya inilapag ang tinapay at asin. Doon na rin bumagsak ang luha niya. Hindi siya humagulgol. Tahimik lang ang iyak niya. Yung klase ng iyak na pinipigilan para walang makarinig. Kinakagat niya ang labi niya habang kumakain. Parang bawat subo ay may kasamang sakit. "Okay lang?" Bulong niya sa sarili. "Okay lang to." Pero hindi talaga okay. Hindi dahil gutom siya, kundi dahil pakiramdam niya mag-isa siya sa mundo. Sa labas ng CR may dumaan. Narinig niya ang boses ng tatay niya. "Okay na po dito ma, malinis na." Sabi nito sa isang guro. Napatigil siya sa pagnguya. Naroon ang tatay niya, malapit lang, pero parang ang layo-layo.
Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang yakapin ito. Gusto niyang sabihin na nasasaktan siya pero natakot siya. Ayaw niya makita ang tatay niya, ang mga luha niya sa CR. Pagkatapos ng lunch break, bumalik siya sa classroom na parang walang nangyari. Pero ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib niya. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik ang biyahe. Hawak ng tatay niya ang bag niya, gaya ng dati. Pagdating sa kwarto, agad namang naghain ang tatay niya. "Anak, kain na tayo." Sabi nito na pilit, masigla ang boses. Tiningnan niya ang mesa. Kanin at tuyo, pareho ng dati. Umupo siya, kumain sila ng sabay. Walang inikan. "Kamusta ang school, mabuti ka ba?" Tanong ng tatay niya. Hindi makatingin ng diretsyo. Tumango siya. "Opo." Alam ng tatay niya na nagsisinungaling siya. Pero ngumiti pa rin ito. Yung ngiting pilit. Yung ngiting sanay nang itago ang sakit. "Pasensya na ha," biglang sabi ng tatay niya. "Ganito lang muna ang kaya ko." Hindi niya na napigilan. "Okay lang po," sagot niya. Pero basag ang boses. Inabot ng tatay niya ang kamay niya. Magaspang, may kalyo, may amoy panlinis. "Balang araw anak," sabi nito ng marahan. "Giginhawa rin tayo." Tumango siya, pero sa loob-loob niya may nabubuong tanong. Gaano katagal ang balang araw? Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa banig, nakatitig sa kisame, bumalik sa isip niya ang tawanan sa classroom. Ang sigaw, ang baon niyang tinapay at asin. Doon niya unang naramdaman ng isang mabigat na emosyon. Hindi lang hiya, kundi galit. Hindi sa tatay niya, kundi sa mundong kayang pagtawanan ang batang gutom. At maliitin ang tatay na marangal na nagtatrabaho. Tahimik siyang pumikit. At sa loob ng dibdib niya, may unti-unting tumitigas na loob. Isang loob na hindi na basta mababasag. Isang linggo matapos ang insidente sa baon, may inanunsyo ang teacher nila. May PTA meeting daw sa darating na Sabado. Lahat ng magulang inaasahang dumalo. Habang nagsusulat ang teacher sa pesara, ramdam niya ang paninikip ng dibdib niya. Hindi dahil sa meeting mismo, kundi dahil alam niya kung sino ang dadalo para sa kanya. Ang tatay niya. Pag-uwi nila ng bahay, habang naglilinis ng maliit na lang mesa ang tatay niya, binanggit niya ang tungkol sa PTA meeting. "May meeting po sa school sa Sabado," mahina niyang sabi. Tumigil saglit ang tatay sa ginagawa. "Ah, ganun ba?" sagot nito. "Sige, sasama ako." Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Parang obligasyon lang na kailangan gampanan. Gusto niyang sabihin na wag na. Gusto niyang pigilan. Pero hindi niya magawa. Alam niyang importante iyon para sa eskwela at para sa tatay niya bilang magulang. Dumating ang Sabado. Maaga pa lang nag-ayos na ang tatay niya. Hindi ito nagsuot ng ibang damit. Diretso nitong sinuot ang janitor uniform. Malinis, planchado, pero halatang gamit na. Sinaklay nito ang buhok niya gamit ang mumurahing suklay. Tapos pinunasan ng sapatos na hindi na kailanman babalik sa dating itim. "Okay na to," sabi ng tatay niya sa sarili. Nakatingin sa salamin. Tahimik lang siyang nakamasid. Pagdating nila sa school, ibang-ibang eksena kumpara sa araw-araw. Puno ang parking lot ng mga kotse. May sedan, SUV, may ilan pang mukhang bago. Ang mga magulang nakabestida ang mga nanay. Naka-Amerikana ang mga tatay. May mga pabango, may mga relo na kumikislap sa ilaw. Sa gitna ng lahat ng yon, ang tatay niya ay parang hindi kabilang. Naglakad sila papasok ng auditorium. Siya ang nauna. Hawak ang bag. Sumunod naman ang tatay niya. Bitbit ang lumang folder na lalagyan ng papel at ballpen. Pagpasok nila, marami na nakaupo. May mga magkakakilala. May nagtatawanan. May nagkakwentuhan tungkol sa negosyo, trabaho, bakasyon sa abroad. Naghanap sila ng mauupahan. May bakanting upuan sa ikalawang hilera. Papalapit na sana ang tatay niya nang biglang may babaeng umupo doon, kahit may kasama pang bakanting upuan sa kabila. Naglakad sila sa susunod na row.
May lalaki naman naka-Amerikana ang umupo sa gitna. Iniwan ng bakanting upuan sa gilid. Pero na makita niyang papalapit ang tatay niya, agad nitong inilipat ang bag niya sa bakanting upuan. Parang sinasabing may nakalaan na. Huminto ang tatay niya saglit. Dito na lang tayo. Mahina nitong sabi sabay turo sa hulihan. Umupo sila sa pinakalikod. Pero kahit doon ramdam niya ang mata, ang mga bulong, ang mga tingin na puno ng tanong at pangmamaliit. Bakit naka-uniform yan? Staff ba yan? Bakit pinapasok yan dito? Narinig niya ang mga salitang yon. Malinaw, walang pakondangan. Hindi niya alam kung narinig ba ng tatay niya o baka narinig, pero sanay na. Tahimik lang ang tatay niya. Nakaupo ng tuwid, hawak ang ballpen. Nakikinig sa principal na nagsasalita sa harap. Paminsan-minsan tumatango ito. Parang gustong ipakita ang interesado at handang makibahagi. Habang ang iba, nakataas ang kamay. Nagtatanong tungkol sa field trips, bagong pasilidad, dagdag na bayarin. May isang magulang na lumingon sa likod. Tiningnan ng tatay niya mula ulo hanggang paa. Tapos pabulong na nagsabi sa katabi. Grabe naman, pati janitor ba kasali sa PTA? Napatigil ang paghinga niya. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang sabihin na tatay niya yon, na hindi ito janitor lang, na may karapatan itong umupo roon, katulad din ng lahat. Pero hindi niya magawa. Parang may humahawak sa lalamunan niya. Sa gitna ng meeting, may pinapipirmahan na attendance sheet. Ipinasa ito mula sa unahan hanggang sa likuran. Pagdating sa tatay niya, maingat itong sinulat ang pangalan niya. Mabagal, pero malinaw. Napansin niya nanginginig ang kamay nito. Hindi dahil sa hirap magsulat, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam. Pagkatapos ng meeting, nagtayuan ang lahat. May mga nagkamayan. May nag-usap tungkol sa susunod na project. May nagplano ng dinner. Tumayo rin ang tatay niya. Tahimik, walang kinausap, walang kumausap. Habang palabas sila, may dalawang nanay na nadaanan nila. Sayang naman, sabi ng isa. Bakit ganun ang magulang ng bata? Mukhang hindi bagay sa school na to. Hindi na siya lumingon. Paglabas sila ng gate, huminga ng malalim ang tatay niya. Oh, tapos na. Sabi pa nito at pilit na masigla. Ayos naman ang meeting. Tumango siya, pero ramdam niyang may nabasag na naman sa loob niya. Habang naglalakad sila pa uwi, napansin niyang mas mabagal maglakad ang tatay niya. Mas nakayuko, mas tahimik. Sa isip ng bata, doon nagsimulang tumigas ang loob niya. Kung dati hiya lang nararamdaman niya, ngayon may halong galit. Hindi galit sa tatay niya, kundi sa mga taong kayang husgahan ang halaga ng isang tao base sa suot, sa trabaho, sa estado ng buhay. Sa gabing iyon, habang naghahanda silang matulog, narinig niya ang tatay niyang umubo ng mahina sa sulok. Hindi niya alam kung paano ito pagtatanggol sa mundo. Pero isang bagay lang ang sigurado siya. Hindi siya mananatiling tahimik habang minamaliit ang tatay niya. At sa unang pagkakataon, hindi lang pangarap ang nabuo sa kanya, kundi determinasyon. Maaga pa lang ay gising na siya. Lunes iyon, araw ng flag ceremony. Kailangan maaga sa school. Kailangan maayos ang uniforme. Kailangan tuwid ang pila. Lahat ng iyon, paulit-ulit na paalala ng teacher nila. Habang nagsusuot siya ng sapatos, napansin niyang medyo malambot na ang gilid. Luma na talaga yon. Ilang taon niya nang gamit. Minsan tinatahe, minsan dinidikitan ng pandikit. Pero maayos pa naman kahapon, kaya hindi niya nainisip. Anak, ingat ka ha, sabi ng tatay niya habang nagsusuot ng sariling uniforme. Pag may napansin kang sira, sabihin mo kaagad. Opo, sagot niya kahit may kakaibang kaba sa dibdib. Pagdating sa school, diretso agad sila sa quadrangle. Nakaayos na ang mga estudyante, by section. Ang araw ay unti-unti nang sumisilip. Pero ramdam na ang init. Ang iba may bagong sapatos, makintab, matigas, maingay, tumapak. May ilan pang nagkakwentuhan, nagbibiro, nagtatawanan. Habang pumipila siya, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa paa niya. Parang may kumakalas.
Hindi pa man siya nakakagalaw, biglang may isang malinaw na tunog. Napunit ang harap ng sapatos niya. Saglit na tahimik ang paligid. Parang lahat ay napatingin sa kanya. Tapos, "Uy, napunit yung sapatos. Tingnan niya yan." Grabe, parang tsinelas lang. May nagduro, may tumawa, may umiling pa na parang nakakaawa. Ramdam niya ang pamumula ng mukha niya. Gusto niyang yumuko, gusto niyang itago ang paa niya, pero wala siyang magawa. Nakatayo siya roon, sa gitna ng pila, habang ang buong linya ay nagiging audience ng kahihiyan niya. Anak nga talaga ng janitor, bulong ng isa, pero sapat na lakas para marinig niya. Parang may humigpit sa dibdib niya. Gusto niyang tumakbo palayo, gusto niyang magtago, pero hindi niya magawa. Nakatayo siya, nanginginig ang tuhod. Mula sa gilid ng quadrangle, may isang taong mabilis na lumapit. Ang tatay niya. Hawak nito ang isang maliit na rolyo ng tape. Tape na lagi nitong daladala sa bulsa. Pang-emergency daw sa trabaho. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito tumingin sa paligid. Lumuhod ang tatay niya sa harap niya. Sa harap ng lahat. Dahan-dahan itong tinupi ang napunit na bahagi ng sapatos. Tapos maingat na tinapalan ng tape. Isang ikot, 2, 3. Siniguradong dikit na dikit. Tahimik ang paligid. Walang tumatawa, walang nagsasalita. Pero ramdam niya ang mga mata. Nakatingin sa tatay niyang nakaluhod, naka-janitor uniform. Nag-ayos ng sapatos ng anak niya na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Okay na, bulong ng tatay niya. Hindi na yan lalala. Tumango siya pero hindi niya na mapigilan ang luha niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal na wala siyang lakas ipagtanggol. Tumayo ang tatay niya, pinunasan ng tuhod, tapos ngumiti sa kanya. Yung ngiting pilit, pero puno ng malasakit. "Matibay pa yan," sabi nito. "Kaya pa." Umalis ito nang parang walang nangyari. Bumalik sa gilid, hawak ang walis. Nagsimula ang flag ceremony. Umawit ang lahat ng lupang hinirang. Nakaposisyon ang kamay sa dibdib. Diretso ang tingin sa bandila. Pero siya, hindi makita ang bandila. Ang nakikita niya lang ay ang tape sa sapatos niya. Ang pagkakaluhod ng tatay niya. Ang katahimikan na mas masakit pa sa tawanan. Pagkatapos ng ceremony, nagkumpulan ulit ang mga estudyante. "Grabe, nakita mo yun? Nilagyan ng tape sa harap ng lahat? Naku, kung ako yun, di na ako papasok bukas." Narinig niya lahat ng mga yon. Pero wala na siyang luha. Sa halip, may kung anong tumigas sa loob niya. Parang may pader na unti-unting nabubuo para protektahan ang puso niya. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik lang silang dalawa. Walang nagsalita. Habang nagluluto ang tatay niya. Nakaupo lang siya sa gilid. Tinitigan ang sapatos niyang may tape. "Pasensya na anak," biglang sabi ng tatay niya. "Hindi pa kita mabibili ng bago." Umiling siya. "Okay lang po." Pero sa loob niya, may ibang usapan. Hindi sapat ang okay lang. Hindi sapat ang tape. Hindi sapat ang pagtitiis. Sa gabing iyon, habang naghuhugas ang plato ang tatay niya, napansin niyang nanginginig ang kamay nito. Hindi sa pagod, kundi sa edad at bigat ng buhay. Doon niya naintindihan ang isang bagay. Ang tatay niya ay araw-araw lumuluhod sa harap ng mundo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mahal niya ang anak niya. At sa gitna ng kahihiyang yon, may tahimik na ipinanganak sa puso ng bata. Isang pangakong balang araw, hindi na kailangan lumuhod ng tatay niya para sa kahit na sino. Hindi agad nawala ang usap-usapan tungkol sa napunit niyang sapatos. Kahit lumipas ng ilang araw, parang dala-dala pa rin niya ang tape sa paa, kahit nawala na. Sa bawat lakad niya sa hallway, may pakiramdam siyang may nakatingin, may bumubulong, may nagtatawanan sa likod niya. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nag-aayos sila ng upuan sa classroom. Maingay ang lahat. May nagbabatuhan ng papel. May nag-uunahan lumabas. Siya, tahimik lang. Bit-bit ang bag niya. Biglang may tumabi sa kanya. "Uy!"
Sabi ng isang kaklase niyang kilala sa pang-aasar. Ikaw pala yung anak ng janitor, ano? Hindi na siya tumingin. Nagpatuloy lang siyang maglakad. Alam mo, dagdag pa nito, mas malakas ang boses. Parang sinadya pang marinig ng iba. Kung ako ikaw, hihingi na lang ako ng bagong tatay. Parang huminto ang mundo. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakahinga. Para bang may biglang sumuntok sa dibdib niya. Diretso, walang babala. May ilang tumawa. May ilan na natahimik. May ilan na nagkunwaring walang narinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang tatay niya. Gusto niyang isigaw na mali ang sinasabi nito. Pero walang lumabas sa bibig niya. Nakatitig lang siya roon. Ramdam ang panginginig ng labi niya. Tapos bigla siyang yumuko. Hinigpitan ng hawak sa bag. At naglakad palabas ng classroom. Hindi siya tumakbo. Hindi siya umiyak doon. Tahimik lang siyang umuwi. Sa jeep nakatingin siya sa labas. Dumadaan ang mga tindahan, mga tao, mga batang naglalaro. Parang normal lang ang mundo. Samantalang sa loob niya, may nadurog. Pagdating niya sa bahay, nandun ang tatay niya. Nagwawala sa labas ng pinto. Oh, anak, sabi nito nang umiti agad na makita siya. Maaga kaya yata ngayon na. Tumangulang siya, dumaan sa tabi ng tatay niya. Pumasok sa loob at naupo sa sulok. Hindi niya nahinubad ang sapatos niya. Hindi niya binaba ang bag niya. Napansin ng tatay niya ang kakaiba. Anak, tawag nito at pumasok sa loob. May problema ba? Umiling siya, pero basag ang paghinga niya. Lumapit ang tatay niya, umupo sa tabi niya. Hindi nagsalita agad. Hinintay lang siyang huminga ng maayos. Mabigat ba ang araw mo? Mahinang tanong. Doon na rin bumigay ang pader. Sinabi po nila, pabulong niyang simula. Sabi po nila kung ako raw po sila, ihingi na lang daw po ako ng bagong tatay. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Bigla siyang humagulgol. Hindi na tahimik, hindi na pigil. Buong katawan niyang umiyak. Parang nilalabas lahat ng sakit na naipon mula pa noong unang araw ng pasukan. Agad siyang niyakap ng tatay niya. Mahigpit, mainit. Parang gustong ipasok ang anak sa dibdib niya para itago sa mundo. Pasensya na anak. Bulong ng tatay niya. Pasensya na. Eto lang ako. Mas lalo pa siyang umiyak. Hindi ko naman po kayo kinakahiya. Hikbi niya. Pero bakit po ganun sila? Walang sagot ang tatay niya. Hinaplas lang ito ang likod niya. Paulit-ulit. Parang sinasabing, andito lang ako. Hindi mo kasalanan yan. Sabi ng tatay niya sa wakas. Hindi mo kasalanan kung ano ang trabaho ko. Hindi rin kasalanan kung wala tayong pera. Huminga ito ng malalim. Kung pwede lang, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Dagdag nito. Pero ito lang ang kaya ko. Doon niya naramdaman ng mas masakit na kirot. Hindi dahil kulang ang tatay niya, kundi dahil sobra-sobra na ang binigay nito. Lahat ng meron siya. Humina ang iyak niya. Nanatili siya nakasubsob sa dibdib ng tatay niya. Nakikinig sa tibok ng puso nito. Mabagal, pero matatag. Sa loob-loob niya, may unti-unting nagbabago. Kung dati, ang sakit ay hiya. Ngayon, ang sakit ay galit. Galit sa mga taong kayang durugin ang dagdagan ng iba gamit ang salita. Tahimik siyang tumingin sa dingding, sa maliit na bintana, sa kisame na may bitak. Doon sa gitna ng yakap ng tatay niya, may tahimik siyang sinabing pangako. Hindi niya binigkas ang malakas, pero malinaw sa puso niya. Hindi siya hihingi ng bagong tatay. Bagkos, sisiguraduhin niyang darating ang araw na ang mundo ang hihingi ng tawad sa tatay niya. At sa gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng tatay niya sa gilid ng banig, nananatili siyang gising, nakatitig sa dilim. Tanga ng isang panatang hindi niya kailanman bibitawan. Dumating ang araw ng awarding. Simula pa lang ng umaga, ramdam niya na ang kakaibang kaba sa dibdib niya. May programa raw sa school. Ibibigay ang mga medalya at sertipiko sa mga honor student.
Ilang araw na rin pabulong-bulong ang mga kaklase niya tungkol doon. May ilan ang sigurado sa sarili, may ilan ang nagyayabang pa nga. Samantalang siya, tahimik lang. Hindi dahil hindi siya umaasa, kundi dahil sanay na siyang huwag umasa ng malakas. Sa loob ng classroom, inayos ang mga upuan. May mga magulang na dumating. Nakaayos, may dalang kamera. May mga bulaklak pa. May ilan pang naka-video na agad. Handang i-record ang sandali ng tagumpay ng mga anak nila. Napatingin siya sa pinto. Nakita niya ang tatay niya sa labas ng building. Naglilinis ng koridor. Hawak ang walis, may bitbit na timba. Hindi nakaupo sa audience. Hindi nakaayos para sa programa. Nandoon lang siya, katulad ng lagi. Nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga estudyante. May mga palakpakan, may mga hiyawan, may mga magulang na tumatayo para kumuha ng letrato. Honor student, top 10. Tumigil sandali ang paghinga niya. At ang susunod, sabi ng guro sa mikropono, si? Binanggit ang pangalan niya. Saglit na katahimikan, tapos palakpakan. Malakas, buo, puno ng sigla. Tumayo siya, ramdam niya ang pagtibok ng puso niya habang naglalakad papunta sa stage. May ngiti sa labi niya, pero hindi buo. Hindi niya alam kung saan titingin. Pag-akyat niya sa entablado, nakita niya ang mga magulang. Nakatayo, pumapalakpak. May ilan pang sumisigaw ng pangalan ng anak nila. Napatingin siya sa gilid. Nandoon ang tatay niya. Nakatayo sa may hagdan. Hawak pa rin ng walis. Nakatingin sa kanya. May ngiti sa mukha. Malaki, proud, nangingilid ang luha. Gusto niyang pumalakpak. Kita niya yon. Pero hindi ito makapalahaw. Hindi ito makabitaw sa walis. Parang natatakot itong gumawa ng ingay. Parang natatakot itong makaistorbo sa selebrasyon ng iba. Kaya nakatayo lang ito roon. Nakangiti, tahimik. At sa gitna ng malakas sa palakpakan ng lahat, may isang palakpak na kulang. Ang palakpak ng tatay niya. Tinanggap niya ang sertipiko at medalya. Yumuko siya ng bahagya. Bumaba ng entablado na may bigat sa dibdib. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng programa, naglabasan ng mga estudyante. May mga magulang na niyiyakap ang anak nila. May nagbibigay ng regalo. May nag-aayang kumain sa labas. Lumapit siya sa tatay niya. Tay, mahina niyang tawag. Anak, sabi nito na masaya-masaya. Congrats ha, honor ka pala. Tumango siya at ngumiti. Ang galing mo. Dagdag ng tatay niya. Sabi ko na nga ba? May gusto sana siyang sabihin na okay lang sana kahit pumalakpak ito, kahit bitawan ng walis kahit sandali lang. Pero hindi niya binanggit. Ayaw niyang masaktan ng tatay niya. Umuwi sila na magkasama. Tahimik lang ang biyahe. Pagdating sa bahay, pinaupo siya ng tatay niya sa maliit na mesa. Sandali lang ha, sabi nito at pumasok sa loob. Maya-maya, bumalik ang tatay niya. May hawak ng maliit na supot. Anak, sabi nito na may ngiting parang bata. Celebration natin. Binuksan nito ang supot. Lumang candy. Yung klase ng candy na tig-iisang piso. May ilan pang parang natunaw na sa init. Hindi bago, hindi maganda ang balot. Tumingin siya roon. At doon mas lalo siyang nasaktan. Hindi lang dahil sa candy, kundi dahil alam niyang iyon ang pinakakaya ng tatay niya. Na pinag-ipunan pa nito iyon. Na baka pinili nito ang candy imbes sa sarili nitong pagkain. Salamat po, sabi niya at pilit nakangiti. Pasensya na ha, biglang sabi ng tatay niya. Wala akong pambili ng cake eh. Pero proud na proud ako sa'yo anak. Tumango siya at kumagat sa candy. Matamis pero may halo ring pait. Sa gabing iyon nakahiga siya sa banig. Hawak ang medalya. Pinagmamasdan ng liwanag na tumama rito. Honor student siya, pero bakit parang may kulang? Doon niya naintindihan na hindi lahat ng tagumpay ay masaya kapag may kasamang hiya at katahimikan ng mga taong mahal mo. Tahimik siyang napabuntong hininga. Sa loob-loob niya, may panibagong pangako na naman ang tumitibay.
na darating ang araw na ang tatay niya hindi natatayo sa gilid. Darating ang araw na siya ang pinakamalakas na palakpak para sa tatay niya. Dumating ang buwan ng Disyembre at kasama nito ang inaabangang mga padala mula sa abroad. Sa eskwela, usap-usapan ng mga kaklase niya ang mga darating na kahon. May bagong sapatos daw, bagong cellphone, branded na jacket, may ilan pang nagdadala ng mga pictures ang padala nila. Ipinapakita sa buong klase na parang tropeyo. Siya, tahimik lang. Alam niyang may darating din sa kanila. Pero alam din niya kung ano ang laman. Isang hapon, habang nagwawalis ang tatay niya sa labas ng bahay, may tumawag sa cellphone nito. Kita niyang biglang lumiwanag ang mukha ng tatay niya. "Anak!" Sigaw nito na tuwang-tuwa. "May padala raw ang mga tita-tito mo." Gumiti siya, pilit. Sanay na siya sa eksenang yon. Ang panandaliang saya na kadalasang nauuwi sa katahimikan. Pagdating ng kahon, makalipas ng ilang araw, tinulungan niya ang tatay niyang buksan ito. Luma ang karton, halatang pinagpasapasahan na. May tape na iba-ibang kulay, parang ilang beses nang binuksan at isinara. Isa-isa nilang inilabas ang laman. May damit pero halatang luma na. May kupas na kulay, may maliit na butas, may amoy na matagal na nakatago. May sapatos din pero mali ang size. May tsokolate, expired na ang petsa. Tahimik silang dalawa. "Okay lang yan." Agad namang sabi ng tatay niya, pilit na masigla. "Pwede pa to?" Tumango siya. "Opo." Pero sa loob-loob niya, may kurot na naman. Kinabukasan may family group chat na hindi siya kasali pero nakita niya ang message sa phone ng tatay niya habang nagluluto ito. "Uy, natanggap niyo na bang padala? Pasalamat kayo kahit papaano may naipapadala. Huwag na kayong umarte, mahirap lang naman kayo." Tahimik na binaba ng tatay niya ang phone. Maya-maya, may isa pang message na pumasok. "Nga pala may reunion sa Sunday, sa bahay ni Kuya. Pero wag na kayong pumunta, masikip." Hindi na siya nagtanong. Alam niya na ang ibig sabihin nun. Hindi sila empatado. Parang normal na lang yan sa kanila. Tuwing may handaan, tuwing may reunion, laging may dahilan kung bakit hindi sila kasama. Minsan masikip, minsan malayo, minsan biglaan, pero alam niyang totoo. Nahihiya ang mga kamag-anak sa kanila. Sa school, tinanong siya ng kaklase niya, "Uy, uuwi raw tita mo galing abroad? May pasalubong ka?" Ngumiti siya. "Meron." Hindi niya sinabing luma. Hindi niya sinabing expired. Pag-uwi niya, nadat na niyang inaayos ang tatay niyang mga damit mula sa kahon. Pinaplansya nito ang ilan. Tinatahe ang may butas. Parang ginagawang bago ang luma. "Suotin mo to. Pasko." Sabi naman ng tatay niya, "Mukha pa namang maayos eh." Tumango naman siya. Pero hindi niya maiwasang magtanong, "Tay, bakit po hindi tayo iniimbitahan sa reunion?" Tumigil lang tatay niya sa pagpaplansya. Saglit. "Busy lang siguro sila." Sagot nito. "Tsaka okay na rin yan, tahimik lang tayo." Tahimik. Pero sa loob ng bata, hindi na tahimik. Sa mismong araw ng reunion, nakita niya sa social media ang mga litrato. Mga tita at tito niya ang nakangiti. May handa, may cake, may alak. Mga pinsan niyang nakabranded na damit. Magkakasama, masaya. Wala sila roon. Tiningnan niya ang tatay niya nakaupo sa sulok. Nanunood ng TV na mahina ang volume. Parang ayaw makinig sa mundo. Biglang may tumunog na notification. Isa na namang message mula sa tita niya. "Pasalamat na lang kayo, may padala pa." Napakuyom ang kamao niya. Hindi niya alam kung kailan, pero doon niya naramdaman ang pag-init ng dibdib niya. Hindi ito simpleng hiya o lungkot. Ito ay galit na may direksyon. Hindi niya gusto ang padala. Hindi niya gusto ang awa. Ang gusto niya, respeto. Sa gabing yon, habang natutulog na ang tatay niya, naupo siya sa gilid ng banig. Hawak ang lumang tsokolate na expired na. Pinagmasdan niya ito ang saglit. Tapos sinabi. Sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Darating ang araw na hindi na nila kailangan ng padala.
Darating ang araw na hindi na sila mamamalimos ng imbitasyon. Darating ang araw na ang mga tita-tito na yon ang maghahanap sa kanila. At sa gabing iyon, lalong tumindi ang pangarap ng bata. Hindi lang para yumaman, kundi para hindi na maling maliitin ang tatay niyang minsang itinuring na wala. Napansin niya agad na may mali. Maagang umaga pa lang, habang nag-aayos siya ng bag para pumasok sa school, nakita niya nakaupo lang ang tatay niya sa gilid ng kama. Hindi ito agad tumayo gaya ng dati. Nakayuko lang, hawak ang noo at mabigat ang paghinga. Tay, maingat niyang tawag. Tumingin ang tatay niya at pilit ngumiti. Okay lang ako, nak. Medyo mainit lang ang ulo ko. Nilapit niya ang kamay niya sa noo ng tatay niya. Mainit. Sobra. May lagnat po kayo. Sabi niya may kaba sa boses. Huwag na po kayong pumasok. Umiling agad ang tatay niya. Hindi pwede, may trabaho pa ako. Marami pang lilinisin ngayon. Tumayo ito kahit halatang nahihirapan. Isinuot ang janitor uniform. Dahan-dahan na parang mabigat ang bawat galaw. Napansin niya nanginginig ang kamay ng tatay niya habang sinasara ang mga botones. Hindi ba pwedeng magpahinga muna? Ulit niya. Wala naman tayong pambili ng pahinga, anak. Sagot ng tatay niya. Sabay pilit na tawa. Wala na siyang nasabi. Magkasabay silang pumasok sa school. Siya papunta sa classroom. Ang tatay niya papunta sa storage room para kunin ang mga panlinis. Bago sila mag-iwalay, hinawakan siya ng tatay niya sa balikat. Mag-aaral kang mabuti, ha? Sabi nito. Huwag mo akong iintindihin. Tumango siya. Pero may bigat sa dibdib niya. Sa buong umaga, hirap siyang mag-concentrate. Habang nagsusulat ang teacher sa pisara, ang iniisip niya ay ang tatay niya. Kung kamusta na ito? Kung lumalala ba ang lagnat? Kung may tumutulong ba sa kanya? Noong recess, lumabas siya ng classroom para hanapin ang tatay niya. Sa corridor, may nakita siyang basang sahig. May bakas ng mop. Sinundan niya yon hanggang sa hagdanan. At doon niya nakita ang tatay niya. Nasa gitna ito ng hagdan. Hawak ang railing. Nanginginig ang tuhod. May timba sa tabi. May mop na nakasandal. Pawis sa pawis ang noo. Kahit malamig ang paligid. Tay! Mabilis niyang tawag. Napalingon ang tatay niya. Gulat. Anak, bakit nandito ka? Bago pa man ito makatayo ng tuwid, bigla itong napaupo sa isang hakbang ng hagdan. Napasendal, parang nawala ng balanse. Parang may sumabog sa dibdib niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng tulong. Gusto niyang sabihin sa lahat na may sakit ang tatay niya. Pero wala siyang nagawa. May ilang estudyanteng dumaan. May tumingin sandali. Tapos naglakad ulit. May isang guro na dumaan. Tumangulang sa tatay niya na para bang normal lang ang lahat. Okay lang po ako. Mabilis na sabi ng tatay niya. Parang nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Nahilo lang ako ng kaunti. Lumuhod siya sa harap ng tatay niya. Tay, umuwi na po tayo. Umiling ang tatay niya. Hindi pwede. Mamaya na lang. Konti na lang. Napakagat siya sa labi niya. Ramdam niya ang takot. Hindi yung takot na pinagtatawanan siya, kundi yung takot na baka bigla na lang mawala ang tatay niya. Hindi niya alam kung anong gagawin ng isang batang katulad niya sa ganong sitwasyon. Mag-CR ka na, sabi ng tatay niya. Malapit na mag-class ulit. Ayaw niyang umalis, pero wala siyang choice. Habang naglalakad pabalik sa classroom, paulit-ulit niyang nililingon ang hagdan. Hanggang sa hindi niya na makita ang tatay niya. Buong araw siyang balisa. Pagkatapos ng klase, hinintay niya ang tatay niya sa labas ng gate. Nang makita niya itong papalapit, mabagal ang lakad, halatang pagod, agad siyang lumapit. Tay, hindi pa rin po kayo okay, sabi niya. Okay lang, sagot nito. Kahit halatang hindi, uwi na tayo. Pagdating nila sa bahay, sakalang tuluyang bumigay ang tatay niya. Naupo ito sa banig, napahiga at tuluyang napapikit. Nataranta siya. Kinuha niya ang bimpo, binasa at pinatong sa noo ng tatay niya. Pinaypayan niya ito kahit nanginginig ang kamay niya. Please lang, bulong niya sa sarili. Huwag po muna.
Habang nakaupo siya sa tabi ng tatay niya, pinagmamasdan ng paghinga nito. Mabagal, mabigat. Doon niya unang naramdaman ng isang takot na mas malala pa sa lahat ng panlalait na naranasan niya. Ang takot na baka mag-isa na lang siya. Kung dati ang iniisip niya ay kung paano ipagtatanggol ang tatay niya sa mundo, ngayon ang iniisip niya ay paano kung bigla itong mawala. Kinagabihan, bahagyang bumaba ang lagnat ng tatay niya. Nakangiti pa rin ito ng mahina. "Salamat anak," bulong nito. "Ikaw na nag-aalaga sa akin ngayon." Hindi siya sumagot. Hawak lang niya ang kamay ng tatay niya. Magaspang, may kalyo, pero mainit at buhay. Sa gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Nakatitig siya sa kisame. Nakikinig sa paghinga ng tatay niya. Bawat hinga ay binibilang niya sa isip. Doon niya naintindihan na ang oras ay hindi laging nasa panig ng mahihirap. At sa unang pagkakataon, ang pangarap niyang yumaman ay hindi na lang tungkol sa dignidad, kundi tungkol sa takot na mawala ng nag-iisang taong meron siya. Dumating ang graduation day na parang isang panaginip na matagal niyang hinintay pero kinakatakutan din. Mula pa lang sa umaga, ramdam niya na ang kakaibang bigat sa dibdib. Halo ng saya, kaba at takot na hindi niya maipaliwanag. Sa maliit na lang kwarto, maaga siyang nag-ayos. Sinuklay niya ang buhok niya ng maingat. Inayos ang puting polo na hiniram lang at pinunasan ng sapatos sa ilang beses nang naayos at naitape noon. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Mas matanda na, mas tahimik, mas matatag. Sa likod niya, nandoon ang tatay niya. Naka-janitor uniform. Malinis, planchado, pero hindi kailanman magiging katulad ng mga suot ng ibang magulang. Sinuklay din ito ang buhok niya. Inayos ang kwelyo at tiningnan ng sarili sa salamin na parang nagtatanong kung sapat na ba. "Sige na anak," sabi ng tatay niya. "Mauuna na tayo." Pagdating nila sa school, parang ibang mundo ang sumulubong sa kanila. Puno ng kampo sa mga tao. Mga magulang na nakabestida at coat. May hawak na bouquet ng bulaklak. May camera, may cellphone na handang mag-record ng bawat sandali. May mga sasakyang naghatid sa kanila. Kotse na makintab. May driver pa ang ilan. May mga pamilya na magkakayakap, nagtatawanan, nagkakwentuhan tungkol sa future ng mga anak nila. Sa gitna ng lahat ng yon, magkahawak kamay silang pumasok. Napansin niya agad ang mga tingin. Hindi lantaran, pero ramdam. May mga mata na dumadaan sa tatay niya. Mula ulo hanggang paa. Tapos lilipat sa kanya. Parang sinusukat ang agwat ng mundo nila. Habang naglalakad sila papunta sa venue, may isang babaeng huminto sa tabi nila at nagtanong sa kasama niya. Pabulong pero sapat na lakas para marinig. "Staff lang ba yan?" Hindi lumingon ang tatay niya. Hindi rin siya. Pero parang may sumundot sa puso niya. Pinaupo ang mga magulang sa audience. Naghahanap ang tatay niya ng mauupuan sa gilid. Parang sanay na sa pagiging nasa tabi. Umupo ito sa hulihan. Hawak ang lumang bag na may lamang panyo at tubig. Siya, pumila kasama ang mga kaklase niya. Nakatoga na silang lahat. May ilan pa nagbibiroan. May nagsiselfie, may nag-uusap tungkol sa college, sa trabaho, sa abroad. Tahimik lang siya. Nagsimula ang programa. May opening remarks, may awit, may panalangin. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga graduates. May palakpakan, may sigawan, may luha ng tuwa. Habang papalapit ang turn niya, lalo siyang kinakabahan. Hindi dahil sa pag-akyat sa stage, kundi dahil sa gusto niyang sabihin. Nang marinig niya ang pangalan niya, tumayo siya. Parang huminto ang oras. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa bawat hakbang papunta sa entablado. Pag-akyat niya, hinanap niya agad ang tatay niya sa audience. Nakita niya ito. Nakatayo ito kahit hindi naman kailangan. Parang gusto niyang makita ng mas malinaw. Nakangiti, nangingilid ang luha, hawak ang panyo. Inabot sa kanya ang diploma. Kumapit ang kamay niya sa mikropono. Sandali siyang huminga ng malalim. "May ilang salita pa po ba kayo?" Tanong ng guro. Tumango siya.
Sa unang segundo, walang lumabas sa bibig niya. Nanginginig ang kamay niya, nanginginig ang tuhod niya. Pero sa kanya naalala ang CR na nilinis ng tatay niya. Ang tinapay at asin, ang tape sa sapatos, ang lagnat sa hagdan, ang mga salitang, hihingi ka na lang ng bagong tatay, at biglang lumakas ang loob niya. Para po ito sa tatay ko, sabi niya, nanginginig ang boses pero malinaw. Tahimik ang venue. Siya po nagpalaki sa akin mag-isa. Siya po naglinis ng sahig ng paaralang ito para makapag-aral ako rito. May narinig siyang mahinang ungol sa audience. May umubo. May huminga ng malalim. Kung wala po siya, dagdag niya. Wala po ako rito ngayon. Tumigil siya sandali. Tumingin siya diretso sa tatay niya. Salamat po, tay. Hindi niya nakinaya. Napapikit siya saglit. May pumatak na luha. Pagbaba niya ng entablado, nagpalakpakan ng audience. Hindi kasing ingay ng iba, pero totoo. May ilan pang tumayo. Sa ulihan, nakita niyang umiiyak ang tatay niya. Tahimik, pilit pinupunasan ng luha gamit ang panyo. Hindi niya na iniwasan ng tingin. Ngumiti siya pabalik. Pagkatapos ng programa, nagkumpulan ng mga pamilya. May mga nag-aayang magpicture. May nag-aabot ng regalo. May nagbabatian. Lumapit siya sa tatay niya. Anak, sabi nito na basag ang boses. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Yumakap siya rito, mahigpit, matagal. Salamat po, bulong niya. Para po sa inyo lahat to. Habang yakap niya ang tatay niya, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanila. Iba na ang tingin, hindi na puro tanong, hindi na puro pangmamaliit. Hindi pa tagumpay ang araw na yon. Hindi pa dulo ng laban, pero sa graduation day na yon, may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nahihiyang sabihin na anak siya ng isang janitor. At sa gitna ng mundo na minsang tumingin sa kanila bilang mababa, tumayo siya ng tuwid. Kasama ang tatay niyang minsang tinawag na staff lang. Gabi na nung makarating sila sa bahay, tahimik ang buong eskinita. Iilan lang ang ilaw sa labas at karamihan ay mahina pa. Pagpasok nila sa maliit na kwarto, hindi agad binuksan ng tatay niya ang ilaw. Sanay na sila roon, mas tipid ang walang ilaw, mas bababa ang babayaran sa kuryente. Okay lang kahit madilim, sabi ng tatay niya. Sanay naman na tayo. Umupo siya sa banig, hawak ang diploma na binadat lang sa plastic. Dahan-dahan niyang inilapag iyon sa tabi niya. Parang natatakot na madumihan o masira. Sa dilim, bahagyang sumisilip ang liwanag mula sa labas. Sapat para makita ang anyo ng tatay niya. Nakita niyang dahan-dahang hinubad ng tatay niya ang sapatos. Mabagal ang kilos, parang pagod na pagod. Umupo ito sa gilid ng banig, huminga ng malalim. Saglit nakatahimikan. Tapos narinig niya ang ubo. Isang mahinang ubo sa simula, parang pinipigilan pa. Sinunda ng isa pa, mas malalim, mas mabigat. Parang may kumikiskis sa dibdib ng tatay niya sa bawat paghinga. Tay, maingat niyang tawag. Okay lang to, sagot naman ng tatay niya agad, kahit halatang pilit. Nalalamigan lang siguro ako. Pero ramdam niya na hindi lang lamig iyon. Lumapit siya, umupo sa tabi ng tatay niya. Sa dilim nakita niyang hinawakan nito ang dibdib niya. Marahan, parang sinusubukang pigilan ng sakit. Naalala niya ang mga nakaraang taon. Ang mga araw na pumasok ang tatay niya kahit may lagnat. Ang mga gabing umuubo ito ng palihim. Ang mga umagang nanginginig ang kamay pero tuloy pa rin sa trabaho. Lahat ng iyon, parang biglang bumalik sa isip niya. Tay, sabi niya ulit, mas mahina. Pagod na po kayo. Tahimik lang ang tatay niya. Hindi agad sumagot. Tumingin lang ito sa sahig, sa madilim na bahagi ng kwarto. Kailangan, sagot nito sa wakas, hanggat kaya pa. Parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Maraming salita ang gustong lumabas. Galit, takot, pangamba. Pero ang lumabas lang ay buntong hininga.
Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Sa labas may dumaan na motor. Sa loob, tanging paghinga at ubo ng tatay niya ang naririnig. Doon sa madilim na kwartong iyon, biglang bumigat ang lahat. Hindi na ito tungkol sa graduation. Hindi na ito tungkol sa diploma o medalya. Tungkol ito sa oras at sa takot na baka maubos ang oras na kasama niya ang tatay niya. Tay, bigla niyang sabi, mas buo na ang boses kaysa inaasahan niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Maria Raquel Pestano from Quezon Province, Corazon Guanzon from Athens, Greece, at Gaudencio Manicdo from Tarlac. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Napalingon naman ang tatay niya. Sa dilim, nakita niyang kumikislap ang mata nito. Balang araw, sabi niya, dahan-dahan, malinaw ang bawat salita. Hindi na po kayo maglilinis ng sahig ng iba. Nanatiling tahimik ang tatay niya. Balang araw, ipinagpatuloy niya. Hindi na po kayo gigising ng madaling araw para magwalis. Hindi na po kayo hahawak ng mop. Ako na pong bahala. Huminga siya ng malalim. Papangako ko po yan. Sa dilim nakita niyang bahagyang gumalaw ang balikat ng tatay niya. Akala niya ay hindi ito iimik. Akala niya ay magbibiro lang ito, gaya ng dati. Pero hindi. Tama na anak, mahinang sabi ng tatay niya. Ayos na ako kahit ganito. Basta maayos ka. Parang may kumirot sa puso niya. Hindi po, sagot niya naman agad. Hindi po sapat na ako lang maayos. Kailangan din po kayo. Tahimik ulit. Dahan-dahang iniangat ng tatay niya ang kamay niya at inilapat sa balikat niya. Mabigat ang kamay, pagod pero mainit. Hindi ko hinihingi yan, sabi ng tatay niya. Hindi ko kailangan ng kapalit sa lahat ng ginawa ko. Alam niya yon, pero hindi iyon ang punto. Hindi po to kapalit, sagot niya. Pasasalamat po ito. Sa dilim may pumatak na luha. Hindi niya agad napansin, pero nang marinig niya ang bahagyang pagsinghot ng tatay niya, saka niya nakita. Tumatakbo ang luha mula sa mata nito. Dumadaan sa pisngi at nawawala sa anino ng gabi. Hindi umiiyak ng malakas ang tatay niya. Tahimik lang. Parang sanay na ring umiyak nang walang nakakaalam. Hindi ko akalain. Mahinang sabi nito. Na maririnig ko yan mula sa'yo. Lumapit siya at niyakap ang tatay niya. Mahigpit. Mas mahigpit kesa dati. Parang gusto niyang ipasok sa yakap ang lahat ng pangakong binitawan niya. Hindi po kayo mag-iisa. Bulong niya. Hindi na po. Nanatili silang magkayakap sa dilim. Walang ilaw, walang dekorasyon, walang handa. Pero sa gabing yon, may nabuo. Isang pangako na hindi lang basta salita. Isang pangakong hinulma ng lahat ng hiya, sakit, takot at pagmamahal na naranasan niya mula pagkabata. Nang humiwalay sila, humiga ang tatay niya sa banig. Pinagmasdan niya itong pumikit. Dahan-dahan ang paghinga. Maya-maya, narinig niya ang mahina at pagod na hilik. Nanatili siyang gising. Nakatitig siya sa kisame, sa dilim. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitiwan niya. Balang araw. Hindi niya alam kung gaano katagal. Hindi niya alam kung gaano kahirap. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi na siya aatras.
Sa madilim na kwartong yon kung saan natutunan niyang magtipid ng ilaw para mabuhay, doon niya pa rin pinailaw ang pangakong magbabago sa buhay nilang mag-ama. Hindi naging madali ang pagpasok niya sa kolehiyo. Sa papel, scholar siya dahil janitor ang tatay niya. Pasok siya sa tulong pinansyal ng paaralan at malaking bagay yun. Kung tutuusin, iyon lang ang rason kung bakit nakakapasok siya. Kung wala iyon, hanggang pangarap na lang sana ang kolehiyo. Pero kahit scholar, hindi ibig sabihin ay magaan ang lahat. Unang araw pa lang sa campus, ramdam niya na ang kaibahan. Mas malaki ang eskwela, mas mabilis ang takbo ng buhay, mas matitigas ang mga tao. May mga estudyanteng dumadating sakay ng kotse. May hawak na mamahaling kape. May suot na branded na sapatos. May ilan pang nag-uusap tungkol sa bakasyon sa abroad. Sa kondo ng magulang, sa negosyo ng pamilya. Siya may dalang lumang bag at notebook na may gasgas ang takip. Tuwing umaga, maaga siyang pumapasok. Hindi lang dahil sa klase, kundi dahil may trabaho pa siya bago iyon. Sa isang maliit na karinderya malapit sa campus, naglilinis siya ng mesa. Naghuhugas ng pinggan. Minsan, nagsiserve ng pagkain. Minsan, sa hapon naman, nagtututor siya ng mga batang kapitbahay kapalit ng kaunting bayad. Pagod siya palagi. May mga gabing diretso tulog na siya sa lamesa. Hawak pa ang ballpen. May mga umagang pumapasok siyang kulang sa tulog pero buo ang loob. Para to kay tatay. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa bahay, pilit pa rin nagtatrabaho ang tatay niya kahit gusto na sana niyang pigilan. Wala pa siyang kakayahang palitan ng kita nito kaya pareho silang kumakayod. Magkaiba lang ng paraan. Isang linggo, may family gathering ulit. Hindi reunion, birthday lang na isa sa mga tita niya. Nagpadala ng imbitasyon pero parang obligasyon lang, hindi bukal. Pumunta kayo kung gusto niyo, sabi ng tita sa tawag. Pero huwag kayong magtatagal ha. Nagpunta sila. Sa bahay ng tita niya, puno ng tao. May handa, may tawanan, may kwentuhan tungkol sa negosyo at trabaho. At nang ipakilala siya ng tatay niya, "Oh, eto na yung anak ko," sabi nito na may ngiti. "Nagka-college na." May saglit na katahimikan. "Scholar?" Tanong ng isang tita na diretso. "Opo," sagot niya. "Ah," sabi nito sabay ngiting pilit. "Sayang lang, pinag-aaral ka." Parang may sumampal sa kanya. "Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay," dagdag pa ng tita niya. "Kahit makatapos ka pa, ano bang aasahan mo? Wala namang kayong puhunan." Tahimik ang lahat. Tumingin siya sa tatay niya. Kita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Ang pilit na pagngiti. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya, ang tatay niya, ang pangarap niya. Pero hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya, tumango, parang wala lang. Pero sa loob niya, may nag-iipon. Galit, lakas, determinasyon. Pag-uwi nila hindi sila nag-usap. Pareho silang pagod. Siya sa salita ng mga kamag-anak. Ang tatay niya sa bigat ng konsensya. Kinagabihan habang nag-aaral siya, narinig niya nagwawalis pa rin ang tatay niya sa labas kahit gabi na. "Tay," sabi niya, "pahinga na po kayo." "Konti na lang," sagot naman ito, "para sa baon mo bukas." Napapikit siya sandali. Sa mga sumunod na buwan, mas naging mahirap ang lahat. Mas mahirap ang subjects. Mas mahirap pagsabayan ng trabaho at pag-aaral. May mga araw na gusto niya nang sumuko. May isang beses bumagsak siya sa isang exam. Unang beses mula nang mag-aral siya, umuwi siyang tahimik. Hawak ang papel na may pulang marka. "Tay," sabi niya na nanginginig ang boses, "bumagsak po ako." Tiningnan siya ng tatay niya. Hindi galit, hindi disappointed. "Okay lang yan," sabi nito. "Di ka naman makina, tao ka lang." Doon siya napaiyak. Sa gitna ng lahat ng hirap, may isang bagay na hindi nawala, ang pangarap. Hindi siya sumasagot sa pangmamaliit ng mga kamag-anak. Hindi siya pumapatol sa mga tanong ng kaklase kung bakit wala siyang bagong cellphone.
kung bakit lagi siyang pagod. Sa halip, inipon niya ang lahat ng yon. Parang bawat pangiinsulto ay nagiging gasolina. Bawat pagod ay nagiging puhunan. Tuwing gabi bago siya matulog, naiisip niya ang pangako niya sa madilim na kwarto. Balang araw. Hindi niya alam kung kailan, pero alam niyang hindi masasayang ang bawat pagod. Bawat tahimik na luha, bawat hindi pagsagot. Dahil sa kolehiyo, hindi lang naman talino ang hinuhubog, kundi ang tibay ng loob ng batang minsang sinamihang, sayang lang na pag-aralin. Dumating din ang araw na matagal niyang hinihintay. Ang unang sahod niya. Hindi to malaki. Hindi to sapat para baguhin agad ang buhay nila. Pero para sa kanya, para na itong isang tropeyo. Katibayan na kahit unti-unti gumagalaw ang mundo sa direksyong pinapangarap niya. Nakatayo siya sa labas ng maliit na opisina kung saan siya nag-on-the-job training. Hawak ang sobre, simpleng sobre lang, may pangalan niya at petsa. Pero sa loob nito, may laman na higit pa sa pera. May pag-asa. Hindi siya dumiretso pa uwi. Naglakad siya papunta sa isang tindahan ng sapatos. Hindi to sosyal, walang salamin na kumikislap, walang mamahaling brand. Pero maayos ang display. Malinis, tahimik. Pumasok siya. Tingin-tingin lang po, sabi niya agad sa sales lady, kahit alam niyang may pakay naman siya. Lumibot siya, sinukat ng mata ang bawat pares. Hinawakan ng mga sintas, pinisil ang swelas. Tiningnan kung matibay ba. Hindi niya hinanap ang pangporma, hinanap niya ang pangmatagalan. Nakita niya ang isang pares, itim, simple, matibay ang tahi. Hindi mamahalin, pero hindi rin mumurahin. Kinuha niya. Ano pong size po? Tanong ng sales lady. Binanggit niya ang size ng tatay niya. Kabisa niya iyon. Mas kabisado pa kaysa sa sarili niya. Para po kanino? Tanong ng sales lady. Para po sa tatay ko. Sagot niya naman. Ngumiti ang babae. Magugustuhan niya yan. Pagbayad niya, halos kalahati ng sahod niya ang nawala. Pero hindi siya nang hinayang. Hindi man lang kumurap. Paglabas niya ng tindahan, may hawak siyang paper bag. Napangiti siya. Tahimik, parang may lihim. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang tatay niya. Nasa labas, nagwawalis pa rin. Pareho pa rin ang itsura. Pareho pa rin ang kilos. Parang walang nagbago. Tay? Tawag niya. Oh, sagot naman ng tatay niya na hindi tumigil sa pagwawalis. May pasalubong po ako. Tumigil ang walis. Ha? Bakit? Tanong nito na nagulat. Lumapit siya at iniabot ang paper bag. Para po sa inyo. Nagkunot noo ang tatay niya. Ano na naman yan? Huwag ka nang gumastos. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Dahan-dahang kinuha ng tatay niya ang bag. Binuksan at nang makita ang laman, parang may humigpit sa dibdib nito. Sapatos. Bagong sapatos. Tahimik ang tatay niya. Matagal, parang hindi makapaniwala. Anak, basag ang boses nito. Para sa akin to? Opo, sagot niya. Unang sahod ko po. Umupo ang tatay niya sa bangko. Dahan-dahang hinubad ang luma niyang sapatos. Yung ilang beses nang tinahi, ilang beses nang napudpod. Inilagay sa tabi, tapos ay maingat na sinuot ang bagong sapatos. Parang natatakot itong masira. Tumayo ito, lumakad ng kaunti. Tumingin sa paa niya, parang bata na may bagong laruan. At bigla, umiyak ang tatay niya. Hindi malakas, hindi hagulgol, tahimik lang, parang nahihiya pa. Sapat na to anak, sabi nito. Pinupunasan ng mata. Sobra pa. Napakagat siya sa labi niya, parang may gustong sumabog sa dibdib niya. Hindi pa po, sagot niya. Simula pa lang po ito. Yumakap ang tatay niya sa kanya. Mahigpit, matagal, parang ayaw bitawan. Sa yakap na yon, naramdaman niya may nabawasang bigat, kahit kaunti lang. Kinagabihan habang naghahaponan sila, napansin niyang hindi na hinubad ng tatay niya ang sapatos, kahit nasa loob na ng bahay. Tay,
Biro niya, pwede niyo na pong tanggalin yan. Ngumiti naman ang tatay niya. Mamaya na. Tahimik silang kumain, simple lang ang ulam, pero magaan ang pakiramdam. Sa gabing iyon, bago matulog, inilapag ng tatay niya ang bagong sapatos sa tabi ng banig. Maayos, parang inaalagaan. Tay, sabi niya, huwag niyo pong masyadong tipirin na, para sa inyo po yan. Tumango ang tatay niya. Salamat, sagot nito. Hindi ko makakalimutan to. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame. Sa isip niya malinaw ang isang bagay. Hindi pa ito ang tagumpay. Tahimik lang ito ang simula. Isang maliit na hakbang sa mahabang lakbayin. Pero sa unang sahod iyon, napatunayan niya sa sarili niya. Kaya pala niyang tuparin ang pangako. At sa likod ng katahimikan ng gabi, habang mahimbing na ang tulog ng tatay niyang may bagong sapatos, muling bumalik sa isip niya ang isang salita. Balang araw. At alam niyang papalapit na yon. 20 taon ang lumipas. Kung may isang bagay na hindi nagbago, iyon ay ang paraan ng mundo. Mahilig pa rin itong sumunod sa kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Ang nagbago lang ay kung nasaan siya nakatayo ngayon. Mula sa batang kumakain ng tinapay at asin sa CR, heto na siya ngayon, nakaupo sa loob ng isang maluwang na opisina sa itaas ng gusali. May salaming bintana mula sahig hanggang kisame. Kita ang buong lungsod sa ibaba. Mga ilaw, sasakyan, taong nagmamadali. Sa mesa niya may laptop, may folder na mga kontrata, may plaka na may pangalan niya at posisyon, CEO. Hindi niya na binibilang kung ilang beses siyang narinig ang salitang iyon na binanggit kasabay ng pangalan niya. Sanay na siya. Sanay na rin siya sa pagtingin ng mga tao. Puno ng respeto, minsan paghanga, minsan takot. Pero sa loob niya pareho pa rin siya. Tahimik, maingat, hindi pala salita. Sa labas ng opisina niya, abala ang lahat. May assistant na papasok para magpaalala ng meeting. May tumatawag na investor. May naghihintay na media interview. Sir, sabi ng assistant niya, may event po mamaya, alumni gathering po. Guest speaker po kayo. Tumango siya. Okay. Hindi niya tinanong kung bakit siya. Alam niya naman na ang sagot. Kapag may pangalan ka na, kusa nang dumarating ang imbitasyon. Sa parehong araw na yon, kumalat sa social media ang balita. Siya ang magiging guest speaker sa event. May litrato niya na nakasuot ng maayos na suit. May caption na nagsasabing from humble beginnings to success. At kasabay ng pagkalat ng balita, may mga biglang nagising. Isang tawag ang pumasok sa cellphone niya habang nasa sasakyan siya pauwi. Hello? Sagot niya. Uy, masiglang boses sa kabilang linya. Naaalala mo pa ba ako? Tita mo to. Saglit siyang natahimik. Matagal na siyang hindi tinatawag ng mga kamag-anak niya. Maliban na lang kapag may okasyon o kapag may kailangan. Opo, sagot niya. Maayos ang tono. Nabalitaan ko ikaw raw yung CEO na in-interview sa TV? Sabi ng tita niya. Grabe, proud na proud kami sa'yo. Kami, napangiti siya. Hindi sa saya, kundi sa pamilyar na pakiramdam. Naalala mo ba? Patuloy ng tita niya. Kami yung laging tumutulong sa iyo noon. Kami yung nagpapadala sa inyo. Kung hindi dahil sa amin, hindi niya na pinatapos. Opo, sagot niya lang ng maikli, walang emosyon. Pagbaba niya ng tawag may pumasok pang isa. At isa pa. Mga tita, mga tito, mga pinsan na biglang naging malapit. Lahat may iisang tono. Parang iisang script ang gamit. Naalala mo ba kami? Kaming tumulong sa'yo noon. Kung may kailangan ka, andito lang kami, ha? Habang nakikinig siya, bumabalik sa isip niya ang mga lumang eksena. Ang mga padalang lumang damit. Ang expired na tsokolate, ang mga reunion na hindi sila imbitado. Ang linyang pasalamat na lang kayo may padala pa. Ngayon, parang nagbago na ang kwento. Pagdating niya sa bahay, hindi na maliit ang kwarto, kundi maayos na bahay na may tahimik na bakuran. Nandoon ang tatay niya, nakaupo sa sala,
Nagbabasa ng dyaryo. Maayos ang suot. Simple lang, pero malinis at komportable. Tay, sabi niya nang ngumiti. Tumingin ang tatay niya at ngumiti rin. Ang aga mo ngayon. May event po mamaya, sagat niya. Tumango ang tatay niya. Kumain ka na ba? Umiling siya. Mamaya na po. Umupo siya sa tabi ng tatay niya. Saglit nakatahimikan. Tay, bigla niyang sabi, may mga tumatawag po sa akin. Ha? Sagot ang tatay niya. Parang alam na. Mga kamag-anak ba yan? Opo. Hindi na nagtanong ang tatay niya. Hindi na rin nagkomento. Parang matagal na itong tinanggap na darating ang araw na yon. Hayaan mo na, sabi ng tatay niya sa wakas. Ganyan talaga ang mundo. Tumango siya. Pero sa loob-loob niya, alam niya namang hindi pwedeng basta na lang hayaan ang kasinungalingan. Sa alumni event, puno ang venue. May mga estudyante naka-formal, may mga guro. May mga bisita mula sa media. Nang ipakilala siya bilang guest speaker, malakas ang palakpakan. Habang papunta siya sa stage, nakita niya sa audience ang ilang pamilyar na mukha. Mga tita, mga tito. Nakaayos, nakasmile. Parang matagal na silang bahagi ng buhay niya. May isa pang narinig yung pabulong habang dumadaan siya sa gilid ng stage. Yan yung pamangkin namin. Matagal na naming tinutulungan yan. Hindi siya tumingin. Umakyat siya sa entablado. Pagharap niya sa mikropono, tumahimik ang buong venue. Magandang hapon po, panimula niya. Marami pong salamat sa imbitasyon. Nagkwento siya tungkol sa sipag, tiyaga at disiplina. Maayos ang daloy, profesional, lahat ng inaasahan ng audience. Pero sa likod ng bawat salitang binibigkas niya, may ibang kwento na kumikirot. Alam niyang darating ang oras. At habang pumapalakpak ang mga tao, habang ngumingiti ang mga kamag-anak niyang biglang naging proud, malinaw sa isip niya. Pinipilit na lang i-rewrite ang history, pero hindi lahat ng kwento ay pwedeng baguhin. Hindi niya inaasahan na tatawag pa ang producer ng isang sikat na real-life TV program. Sir, gusto po naming i-feature ang life story ninyo. Sabi ng boses sa telepono. From humble beginnings to success, inspirasyon po kayo ng marami. Tahimik siyang nakinig. Hindi ito ang unang imbitasyon. Ilang beses na siyang tinawag ng media. Magandang headline, magandang kwento, magandang ratings. Kadalasan pare-pareho lang ang tanong. Paano kayo maman? Paano ka nagtagumpay? Anong sikreto mo? Pwede, sagot niya sa wakas. Pero may kondisyon. Anything, sir. Mabilis namang tugon ng producer. Hindi lang success story ang ikukwento ko. Sabi niya, ikakwento ko ang totoo. May saglit na katahimikan sa linya. Tapos, mas maganda po yan. Sa araw ng interview, maaga siyang dumating sa studio. Simple lang ang suot. Maayos pero hindi pang entablado. Hindi siya nagdala ng entourage. Isang assistant lang at isang maliit na bag. Sa loob ng dressing room, binuksan niya ang bag. Isa-isang inilabas ang laman. Isang pares ng lumang sapatos. May bakas pa ng tape sa harap. Isang maliit na plastic na may lumang peraso ng tinapay at asin. Matagal ng tuyo. Isang peraso ng sertipiko na may gusot sa gilid. Tahimik siyang napatingin sa mga iyon. Ready na po tayo, sabi ng staff sa labas. Tumayo siya, isinara ang bag at huminga ng malalim. Pag-upo niya sa harap ng kamera, bumati ang host na may ngiting sanay na sanay sa kwento ng tagumpay. Marami pong humahanga sa inyo, panimula ng host. CEO na po kayo ngayon. Ano pong pakiramdam na malayo nang narating ninyo? Ngumiti siya, maayos, kontrolado. Masaya, sagot niya. Pero hindi lang yan ang kwento. Nagkatinginan ng host at ang staff. Galing po kayo sa hirap? Dagdag ng host. Ano po ang pinakamahirap na pinagdaanan ninyo? Saglit siyang natahimik. Hindi dramatiko. Hindi rin pilit. Hindi po yung kawalan ng pera?
Sabi niya. Yung pagtrato po sa tatay ko. Nagbago ang ekspresyon ng host. Ipinanganak po akong ulila sa ina. Patuloy niya. Ang nagpalaki sa akin ay ang tatay kong janitor. Dito po mismo, sa paaralang pinanggalingan ko. Hinayaan niyang pumasok ang katahimikan. Habang nag-aaral po ako, siya naglilinis ng CR, ng hagdan, ng sahig. Dagdag niya. At habang ginagawa niya yun, pinagtatawanan ako. Binuksan niya ang bag at inalabas ang lumang sapatos. Ito po, sabi niya, hawak ang sapatos. Napunit po itong sapatos na to sa flag ceremony. Nilagyan lang ng tape ng tatay ko sa harap ng lahat. May marahang ungol sa studio. Sunod niyang inilabas ang maliit na plastic. Ito po, ang baon ko noon. Sabi niya. Tinapay at asin. Kumakain ako sa CR para hindi ako pagtawanan. Tahimik ang host. Tahimik ang buong set. Marami pong nagsasabi ngayon na tumulong lang daw sila sa akin. Patuloy niya. Diretso ang tingin sa camera. Pero ang totoo po, ang padala lang na natanggap namin ay lumang damit at expired na tsokolate. Hindi kami inimbitahan sa reunion. Sinabihan pa kaming pasalamat na lang. May padala pa. Huminga siya ng malalim. Hindi ko naman po sinasabi to para manisi. Dagdag niya. Sinasabi ko po to para itama ang kwento. Tumingin siya sa camera. Parang kausap ang bawat nanonood. Kung may tumutulong man po sa akin, ay isa lang yon. Yon ay ang tatay kong janitor. Siya ang gumising ng madaling araw. Siyang pumasok kahit may lagnat. Siyang hindi pumapalakpak sa awarding dahil may hawak pang walis. Hindi niya itinaas ang boses. Hindi niya pinilit ang luha. Pero may nanginginig sa dulo ng bawat salita. Kung nasan man po ako ngayon, pagtatapos niya. Hindi yan dahil sa awa. Hindi yan dahil sa padala. Kundi dahil sa dignidad ng isang taong tinuruan akong huwag yumuko kahit nililinis ang sahig. Tahimik ang studio. Pagkatapos ng interview, walang agad na palakpakan. Parang lahat ay humihinga muna. Sa labas ng studio, bumukas ang cellphone niya. Sunod-sunod ang notifications, clips ng interview na kumakalat, comments na dumarami. May umiiyak, may nagpapasalamat, may nagsasabing nakita nila ang sarili nila sa kwento niya. At may iba rin, mga kamag-anak na biglang natahimik. May tumawag, hindi niya sinagot. Pag-uwi niya sa bahay, nandun ang tatay niya, nakaupo sa sala, hawak ang remote, kita sa TV ang replay ng interview. Hindi nagsalita ang tatay niya agad. Lumapit siya, umupo sa tabi. Tay, sabi niyang maingat. Kung ayaw niyo po, umiling ang tatay niya. May luha sa mata, pero may ngiti sa labi. Salamat, sabi nito. Hindi dahil pinotektahan mo ako, kundi dahil sinabi mo ang totoo. Tahimik silang nagkatabi. Sa gabing iyon, hindi nilang kwento ang binago. Binawi niya ang kasaysayan mula sa mga kamay ng gustong magpanggap na bahagi nito. At sa labas, habang patuloy na kumakalat ang interview, unti-unting lumilinaw ang susunod na mangyayari. Hindi na prebado ang katotohanan at may mga taong haharap sa resulta nito. Hindi pa humuhupa ang ingay ng TV interview nang sumabog ang sunod na balita. May imbitasyon para sa isang special school event. Isang public forum na may kasamang alumni recognition. Kasunod ng interview, biglang naglabasan ng mga kwento ng mga dating kaklase, mga guro at mga magulang na nakasaksi doon. Lahat gustong magsalita. Lahat gustong magpatunay. Pumayag siya. Isang beses pa. Sa venue, puno ng upuan. May media, may alumni, may mga estudyante. Sa gilid nandun ang tatay niya. Tahimik, maayos ang suot. Pero halatang payat at maputla. Pinilit nitong umiti nang magkatitigan sila. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong niya na mahina. Oo, sagot ng tatay niya na mabilis. Ayos lang ako, andito lang ako. Sa stage nagsimula ang programa.
Isa-isang tinawag ang mga alumni na may kwento. At doon, parang bumukas ang lumang pinto ng alaala ng buong paaralan. Isang dating guro ang tumayo. Naalala ko ang batch na yon, sabi nito. Tahimik, masipag. Ang tatay lagi naman nakikita sa umaga. Sa hagdan, sa CR. Di ko makakalimutan. Sumunod ang isang dating kaklase. Magkasama kami sa classroom. Sabi niya na nanginginig ang boses. May mga nang aasar, may mga tumatawa. Hindi nga kami nagsalita noon eh. Mali kami. Isa pang dating kaklase ang tumayo. Kilala rin sa pang-aasar noon. Nihingi ako ng tawad. Diretsong sabi niya. Ako yung nagsabi ng masasakit. Wala akong maidadahilan. Sa audience, may mga ulo ang imuyo ko. At saka parang tinulak ng pagkakataon. Tumayo ang isa sa mga tita. Gusto ko lang linawin. Sabi nito na pilit na kalmado. Natumulong kami. Hindi pa tapos ang pangungusap. May sumingit na boses mula sa likuran. Talaga? Tanong ng isang babae. Dahil anak niyo po, kaklase ko noon. At nandun kayo sa PTA. Pero hindi niyo malang tinignan ng janitor. May bulungan, may hiyawan. May mga kamera na agad na tumutok. Sumunod ang isa pang alumni. Naalala ko yung reunion na hindi sila inimbita. Sabi niya. Narinig ko yung pasalamat na lang kayo, may padala pa. Isa-isang nabuking ang kasinungalingan. Isa-isang bumagsak ang maskara. Habang tumitindi ang ingay, napalingon siya sa tatay niya. Nakita niya ang hawak nito ang dibdib niya. Mahigpit, pawis na pawis ang noo. Pinipilit nitong huminga ng maayos. Tay, mabilis niyang lapit. Binaba ang mikropono. Ngumiti naman ang tatay niya. Yung pamilyar na ngiting pilit. Okay lang, sabi nito. Pero nanginginig ang boses. Konti lang. Hindi niya hinintay ang susunod na salita. Biglang bumigay ang tuhod ng tatay niya. Nahimatay ito. Nagkagulo ang venue. May sumigaw, may tumawag ng medic. Siya mismo ang sumalo. Inihiga ang tatay niya sa sahig. Hawak ang kamay na nanginginig at malamig. Tay, andito ako. Paulit-ulit niyang sabi. Halos pabulong. Huwag po muna. Dumating ang mga medic. Sinukat ang pulso. Binigyan ng oxygen. Dinala sa ambulansya habang ang buong venue ay tahimik. Parang biglang natauhan. Sa ospital, amoy disinfectant at katahimikan ang sumalubong. Sa ER, pinapasok ang tatay niya. Nakaupo siya sa labas. Nakapulupot ang mga kamay. Nanginginig ang tuhod. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang sandali. May matagal na po siyang iniindang sakit. Sabi nito na maingat. High blood pressure at nagkaroon po ng komplikasyon sa puso. Kailangan po sana ng regular na gamutan. Napapikit siya. Hindi po ba siya umiinom? Umiling ang doktor. Mukhang matagal na pong hindi. Base sa history, inuuna niya po ang iba. Parang may tumama sa dibdib niya. Naalala niya ang lahat. Ang pagpasok ng tatay niya kahit na may lagnat. Ang ubo sa gabi. Pagwawalis kahit nanginginig na ang kamay. At biglang malinaw ang isang katotohanan na matagal niya nang iniiwasan. Hindi uminom ng gamot ang tatay niya. Dahil ang pera na lahat, ginamit para sa pag-aaral niya. Umupo siya sa sahig ng hallway. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Parang may bumalot na katahimikan sa ulo niya. Tay, bulong niya sa sarili. Bakit hindi niya sinabi? Paglipas ng ilang oras, nailipat na ang tatay niya sa kwarto. Nakahiga, payapa, may tubo ng oxygen. Nang magmulat ito ng mata at makita siya, pilit itong ngumiti. Pasensya na, mahinang sabi ng tatay niya. Ayaw katang abalahin. Hinawakan niya ang kamay nito. Magaspang pa rin pero mahina na. Hindi po kayo abala, tay. Sagot niya na basag ang boses. Ako pong may kasalanan. Dapat mas maaga. Umiling ang tatay niya. Hindi, sabi nito. Tama lang ang lahat. Nakita mo ba? Narinig na nila. Pumatak ang luha niya. Hindi po sapat yun kung pakinggan mo ako. Putol ng tatay niya.
Mahina pero malinaw. Kung may ipagpapalit man ako, ipagpapalit ko ulit ang gamot ko para sa pag-aaral mo. Dahil ikaw ang pag-asa ko. Napayuho siya. Hindi niya kinaya ang bigat ng mga salitang yon. Sa labas ng ospital, kumalat ang balita. Ang parehong mga tita at tito na nag-angkin ng tulong. Ngayon ay tahimik. May ilan pang nagsubok humingi ng paumanhin. Hindi niya sinagot. Sa social media malinaw ang hatol. Hindi na ito chismis. Hindi nakakahaka. May mga saksi. May mga ebidensya. May katotohanang tumayo sa liwanag. At sa isang ospital na kwarto, tahimik na nagtagpo ang dalawang mundo. Ang mundo ng ingay at ang mundo ng sakripisyo. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa araw na yon, hindi lang napahiya ang mga nagkunwari. May isang katotohanang sumigaw ng mas malakas kesa kahit anong mikropono, na ang tagumpay ng anak ay may presyong matagal nang binayaran ng ama. At ngayon, panahon na para siya naman ang magbayad pabalik. Unti-unting bumalik ang lakas ng tatay niya. Hindi agad, hindi madali. Pero araw-araw may maliit na progreso. Isang hinga na mas magaan, isang hakbang na mas matatag, isang ngiting mas buo. Sinunod na nito ang gamutan. Hindi na ito nagmamatigas. Sa wakas, pumayag na itong unahin ang sarili. Sa'yo na ang gastos. Biro ng tatay niya minsan habang inaayos ang IV stand. Hindi na, sagot niya. Sa atin na. Sa paglabas sila ng ospital, may kakaibang katahimikan sa paligid. Parang matapos ang mahabang bagyo, ang mundo'y huminto sandali para huminga. Sa sasakyan, nakaupo ang tatay niya sa tabi ng bintana, nakatingin sa daan. Parang unang beses itong maglakbay ng walang hinahabol na oras. Ilang linggong lumipas, dumating ang imbitasyon. Isang school event, isang espesyal na pagtitipon, para parangalan ang mga individual na naging haligi ng komunidad ng paaralan. May alumni recognition, may student leaders, may guro, at may isang bagong kategorya, Unsung Heroes. Inimbitahan po namin ang tatay ninyo bilang guest of honor. Sabi ng principal sa tawag. Kung papayag po kayo, napatingin siya sa tatay niya. Tahimik itong ngumiti. Kung makakatulong, sige. Sa araw ng event, maaga silang dumating. Hindi na naka-janitor uniform ang tatay niya. Nakamaayos sa damit. Simple pero malinaw ang dignidad. Malinis ang sapatos. Tuwid ang tindig. Hindi na ito nagtatago sa gilid. Habang pumapasok sila sa venue, may mga bumabate. May mga guro na lumalapit. May mga alumni na kumikilala. Hindi dahil CEO ang anak niya, kundi dahil kilala na ang sakripisyo ng ama. Nang tawagin ang pangalan ng tatay niya, tumayo ang buong venue. Palakpakan, mahaba, totoo. Umakyat siya sa stage kasabay ng tatay niya. Inabot ang mikropono. Sandali siyang huminga. Kung hindi dahil sa janitor na to, sabi niya na malinaw ang boses. Wala ako dito. Tahimik ang lahat. Hindi niya ako tinulak sa harap. Hindi niya ako pinagyabang. Tahimik lang siyang naglinis ng sahig. Nagtiis ng sakit. At nagbuhos ng lahat. Pati ng sarili niya para lang makapag-aral ako. Lumapit siya sa tatay niya at niyakap ito. Mahigpit, matagal. Sa yakap na yon, parang bumalik ang lahat. Ang tape sa sapatos, ang tinapay at asin, ang ubo sa gabi, ang lagnat sa hagdan. At sabay-sabay din, parang napalaya ang bigat. Hindi lang ako yumaman, dagdag niya. Ibinalik namin ang dignidad ng tatay ko. May mga luha sa audience. May mga palakpakan ulit. May mga nakayukong ulo. Hindi sa iya, kundi sa paggalang. Matapos ang programa, umuwi silang magaan ng pakiramdam. Parang mainaisara ng kabanata. Pero hindi pa pala. Kinagabihan, bumalik sila sa ospital para sa follow-up check-up. Tahimik ang hallway, amoy disinfectant, mga ilaw na maputla. Habang inaayos ng nurse ang schedule, naiwan siya sa upuan sa labas ng kwarto. Hawak ang lumang pitaka ng tatay niya. Doon nakatago ang mga ID at isang luma
kupas na litrato. Isang litrato ng nanay niya. Matagal niya na itong kapisado. Ang hugis ng mata, ang ngiti, ang linya ng ilong. Ilang beses niya itong tinitigan sa dilim, sa liwanag, sa lungkot. Biglang may dumaan sa hallway. Isang babae. Napahinto ang hininga niya. Parehong-pareho. Ang mata, ang ngiti, ang tindig. Parang may lumabas mula sa litrato at naglakad sa harap niya. Tumigil ang babae sa tapat ng kwarto. Napatingin sa loob. Saglit na kumunot ang noo. Parang may hinahanap. Tapos napatingin sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila. Sandali lang pero sapat para yumanig ang mundo niya. Pasensya na, sabi ng babaeng mahina. Dito po bang hindi niya narinig ang kasunod? Tumayo siya. Hawak ang litrato at nanginginig ang kamay. Ma'am, tawag niya na halos pabulong. Kayo po ba? Sa loob ng kwarto, umubo ang tatay niya. Napalingon ang babae roon. Parang may kumirot sa mukha nito. Isang ekspresyon na matagal nang iniiwasan. Sir, sabi ng nurse mula sa likod. May bisita po kayo? Tumahimik ang hallway. Tumingin ang babae sa kanyang muli. Tiningnan ang litrato sa kamay niya. Tapos sa unang pagkakataon, may luha sa mata nito. Hindi ako sigurado, sagot ng babae. Pero kilala ko ang lalaking yan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa loob ng kwarto, huminga ng malalim ang tatay niya. Buhay, ligtas, gumagaling. Sa labas, may tanong na biglang nagbukas ng bagong sugat. O baka bagong pag-asa? Sinong babaeng kamukha ng nanay niya? At bakit kilala niya ang tatay niya? At bakit ngayon lang siya nagpakita? Sa gabing iyon, habang dahan-dahan nagsasarang pinto ng ospital at nagtatagpo ang mga mata ng tatlong buhay na matagal nang pinaghiwalay ng panahon, isang bagay ang malinaw. May mga lihim na kahit gaano kayaman, kahit gaano kalakas, ay hindi basta-basta sumusuko. At ang pinakamatinding laban, minsan, nagsisimula lang kapag akala mo tapos na. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!